Pwede ba sabihin ng gobyerno ngayon, kayo mga malalaking negosyante, ipa-aresto namin kayo dahil dinadaya niyo ang gobyerno sa buwis. Panahon lang ni Digong yon. Si Digong lang ang may bungangang ganon. Sa panahong ito, walang ganyan ang gobyerno. Hindi namin pa lalapagin ang kinoplano mo. Ipakukulong namin kayo dahil sa pandaraya sa buwis. Walang ganyang bunganga ang gobyerno ngayon. Panahon ni Digong yun. Oh. Dahil tahimik ang gobyerno, walang kibo ang gobyerno, parang niya sinasabi na, tuloy lang. Laihan nyo pa ang singil sa kuryente, sa tubig, etc. Lumpuhin nyo ang mga Pilipino. Magpakayaman kayo hanggang gusto nyo. So, kubang-kuba ang taong bayan, ano man ang relihiyon, ho? Kubang-kuba ang ordinaryong mamamayan sa liit ng sweldo, yung iba ay marami, walang trabaho. Kinukuba ng mga bayarin, ang gobyerno, dinadaganan pa siya. Sa anong paraan? Hindi niya na pinipigilan ang malalaking negosyante, nagnanakaw din siya. Pinagnanakawan din niya ang taong bayan. Ako sisisihin mo yung iglesia pag nagrarally? Bakit? Ang mga iglesia ba, hindi Pilipino? Pag pinagnanakawan ba ang Pilipino, hindi pinagnanakawan ng iglesia? Bakit ko tinatalakay ito? Bakit ko ginagamit ang ganyang mga salita? Ito ang panahon para maunawaan natin kung ano ang issue. Huwag tayong pabubulag sa mainstream media, radio, TV, at saka dyaryo, at sa ibang nagdokumentaryo. Ginagawa nila tayong bobo. Sa akin po, sabot ng aking makakaya. Minumulat po kayo sa mas malawak na pagtanaw. Hindi ito usaping parelihiyon. Usapin ito ng pagka-Pilipino. Kung hindi mo kayang tumindig at hindi ka makakatulong para sa bayan mo, huwag mo namang sirain pa o siraan yung ibang tumitindig at may lakas ng loob para pigilang tunay at tuluyang masira ang bayan mo. Pilipino ka eh. Kaya kung ikaw ay pink o dilawan na nagagalit ka sa rally ng INC, na nananawagan sa gobyerno para kasuhan ipakulong ang mga mandarambong at lumimas sa kaban ng bayan, na siyang dahilan ng paghihirap ng bayan, na siyang sumisira sa ating bayan. Kung hindi ka makakatulong, huwag kang tumulong doon sa mga naninira. Ang kitig naman ang utak mo eh. Di ba? Ang kitig ng pananaw mo, tinitignan mo yung relihiyon, hindi mo tinitignan anong issue. Eh kung babalik tayo sa kasaysayan eh, sinabi ko na sa inyo ang EDSA 1 eh, 4 na araw na sinira niya ng ating ekonomiya para lang mapatalsik si Marcos. EDSA 2. Para sa kabuuan ng komentaryo, maaring magpunta lamang sa YouTube Autentico Lucena Channel. Maraming salamat po, mga ka-autentiko.